Nawalan ka ba ng gana sa buhay? Nawala ba yung spark, yung inspiration, yung motivation sa buhay mo? Nagtataka ka, friends. Bakit dati-dati super sipag mo, super motivated ka, super inspired ka. Talagang ang aga-aga pa lang, ang dami nang nakalista sa isip mo na gagawin mo, ang dami mong gustong i-accomplish, gusto mo ng ganitong business, gusto mo ng ganitong negosyo, gusto mo ng ganitong trabaho, gusto mo ng ganitong project. As in, sobra-sobra, ang dami-dami-dami-dami mong nasa isip. Pero, biglang dumating sa iyo ang panahon na parang nawalan ka na ng gana sa lahat. Parang ayaw mo na, stop ka na, or parang feeling mo retired ka na sa kaabalahan sa mundo. Huwag kang mag-alala dahil it's the normal process ng life. Ako dumaan sa ganyan. Kasi dati super masigasig, super madiskarte, walang sinasayang na oras, kailangan makabenta ng ganito, kailangan kumita ng ganito, kailangan mag-build ng ganito, kailangan magkaroon ng ganitong negosyo. Pero dumating sa point ng life ko na nawala na lahat. Nawala na ako ng parang ayoko na. Anything about material world, ayoko na. Parang any business, ayoko na. Any investment, ayoko na. Lahat nawala talaga sa akin. I don't know why. Bakit ganun? Tapos itingin na lang ako sa Facebook sa mga kakilala ko na sobrang sigasig nila. Sobrang ang sisipag nila. Sige pa rin sila. Pero bakit ako, wala na akong motivation para mag-accomplish pa ng ganito. To want more. Ganyan. But you know, by God's grace, salamat sa Diyos na I followed my intuition. Parang sinunod ko yung ano ng puso ko, yung bulong ng puso ko, ng konsensya ko na stop it, parang tama na, it's okay, relax na, parang ganyan. Realize ko, friends, na ganun pala yung buhay. Like, halimbawa, inanalyze ko yung buhay ng puno. Halimbawa, ang puno ng avocado namin. Yan, pag nagbunga yan, sobrang ang dami talaga. Naku, malalaglag na lang yung iba dahil kusa ng nahihinog, ganyan. Ang dami talaga niyan. Pero, after niya mamunga ng super dami, may katapusan yun, may hangganan yun. So, sunod niyan, matutuyot na yung mga dahon niya, kusa ng maglalagas yung mga dahon. Parang akala mo, namatay na nga yung puno kasi tuyot siya, ganun. Yung mga sanga niya, nagbabaksakan na. So, parang wala na siya. Wala nang ani, hindi na siya ganun glowing na buhay tignan. Pero pala, friends, panahon yun para magpahinga siya, mag-relax siya, and then, magpataba ulit. Kailangan niya magpahinga para makarecover ulit, mag-ipon ulit ng panibagong taba, lakas, ganyan mula sa soil, para sa susunod naman na panahon ay magbubunga na naman siya ng marami. Mag-aani ka na naman ng maraming bunga. At matataba yung bunga niya. Depende, friends, sa pagpapahinga niya. Kung talagang prepare siya, nagpataba siya, inalagaan mo yung lupa, gano'n. Na-realize ko na pwede natin i-apply yun sa buhay natin. Sa panahon, friends, na feeling mo hindi ka productive, walang, parang kahit anong mangyari, parang hindi ayon sa'yo yung opportunities. Di ba may feeling ka na gano'n? Parang hindi mo panahon, relax ka lang. Relax ka lang, you enjoy the moment, you trust the process, trust mo si God, and believe that God is good, the universe is good, the universe is our good friend. Trust lang natin in everything. And then, habang nasa panahon ka ng rest, magpahinga ka, mag-enjoy ka, you prepare yourself. Pag-aral ka lang, magbasa-basa ka lang ng maganda, continue to nourish yourself. Alagaan mo yung sarili mo. Continue to add value to yourself. Take care of yourself. Love yourself, friends. Patuloy lang ang pagtatanim ng maganda sa sarili mo. And then, one day, friends, magugulat ka, kusa na lang na manunumbalik, magbabalik yung gana mo, yung inspiration mo. And by that time, iba ka na. Iba ka na kasi more knowledge, more wisdom ka na, more experience ka na, more confidence ka na, mas marami ka nang natutunan sa buhay. And yun ang mas maa-apply mo na mas magiging maganda ang diskarte mo sa susunod na project na gagawin mo sa buhay mo. Kaya nasa panahon ka ngayon ng rest, you rest. And kalma lang. Stay at peace and always connect sa source ng energy natin, sa source ng wisdom, ng lakas, ng good health. Walang iba kundi si Lord. Kaya huwag kang mag-alala, okay lang yan. Rest ka lang, enjoy the moment, and trust God.